Napakasarap ng tulog ng binata nang may dumaang puting anino. Nagising siya at nagulantang, tao ba o multo? Habang umiinom siya ng tubig, may narinig siyang pagsara ng pinto. Naghanap siya ng pinagmulan ng tunog. Sa isang sulyap, nanginginig siya sa takot. Agad niyang tinakpan ang kanyang bibig at nanigas ang buo niyang katawan. Pero kung mayroon siyang sapat na lakas ng loob, dapat mag-maternity leave si Anu, kaya nagpasya siyang magpakumbaba sa babaeng demonyo. Sa dako ka ba o Xiaoqian? Nakaistorbo ba ako sa teritoryo mo? Hindi ako ang sawi mong biktima. Pansamantala lang akong sawi. Kapag bumuti na ako, lilipat na agad ako. Patawarin mo ako, hindi kita patatawarin. Tumakbo siya palayo sa takot. Napakatotoo ng ilusyon na ito. Hindi na talaga ako makainom ng alak pero hindi ito guni-guni. Hindi rin babaeng multo ang nasa harapan ko. Dahil sa isang paper crane na pinulot niya sa kalsada, nagkaroon ng kagiliw-giliw na pagbabago sa oras. Tuwing gabi, alas negatibo 1:00 oras 6 minuto, sa parehong inuupahang bahay, 4 na buwan ang pagitan, magsasama ang magkaibang espasyo. Ang mga gamit ng babae ay biglang lumitaw. Nagkaroon ng kapalaran ang dalawang tao na hindi magkakilala. Parehong nagulat ang dalawa. May multo, tulong! Ang bida, si Lok Heilam, ay isang abogado na kilalang hindi naniniwala sa mga Diyos. Ngunit ngayon, naniniwala na siya. Ang kanyang matalik na kaibigan, si Angelina, ay isang sikat na artista na dahil sa alitan sa kanyang asawa, ay inatasan si Lok Heilam bilang kanyang kinatawang abogado. Para sa kaso ng diborsyo, sa simula ay mukhang sigurado na si Lok Heilam sa panalo, ngunit hindi naging tapat si Angelina. Sinabi niyang peke lahat ng ebidensya at binago ang kanyang testimonya sa korte, na naglagay kay Lok Heilam sa isang malaking kaguluhan. Dahil dito, nagkaroon siya ng hinala na nagpeke ng ebidensya na umani ng batikos mula sa lahat. Ginawa rin itong dahilan ng mga kasosyo sa law firm. Sinamantala nila ang pagkakataon na paalisin si Lok Heilam dahil sa kanyang hindi tamang pag-ugali na nagdulot ng malubhang pinsala sa kumpanya. Nagkasundo ang mga kasosyo na paalisin siya sa grupo para sa kanilang kapakinabangan. Sinasamantala ng mga taong ito ang sitwasyon. Hindi lang nila hiningi na umalis si Lok Heilam sa apartment ng kumpanya, kundi hiniling din nilang bayaran niya ang lahat ng pinsala na idinulot sa kumpanya. Nagsimula ito sa araw na namatay ang bida na si Chan Huyan dahil sa isang aksidente sa sasakyan. Hindi siya naisalba ng emergency team at pumanaw siya. Isang paper crane na iniwan niya ang napulot ni Lok Heilam pauwi mula sa trabaho. Ang pag-ira ng paper crane na ito ang nagbigay kay Chan Huyan ng pagkakataong baguhin ang kanyang kapalaran. 4 na buwan bago, siya ay isang editor ng pahayagan na nangangarap maging isang reporter. Handa akong magsakripisyo para sa career sa pamamahayag at umaasang isang araw ay magiging kasinggaling ng nangungunang reporter ng kumpanya na si Marcus Morris. Ang dramatikong talumpati mo ay hindi Marcus Morris, kundi man Sitong. Napakaganda at nakakasakit ng panunuya na ito. Talagang isang kahangahangang metapora. At sa pagkakataong ito, dumating ang pagkakataon na mag-report sa field. Napansin ng matalas na editor-in-chief ang isang insidente ng sunog na karapat-dapat ay balita dahil hindi ito malaki. Bago pa man dumating ang bumbero, naapula na ito. Bakit may marami pa ring bumbero na dumating? Sa isang pabrika ng salamin, ang pinakamalaking panganib ay hindi ang sunog kundi ang pagtagas ng alikabok. Hiniling niya na may magbantay sa insidente, ngunit lahat ng reporters ay nasa assignment. Habang nalilito ang editor-in-chief, napansin ni Chan Huyan ang pagkakataon na matupad ang kanyang pangarap kaya nagboluntaryo siya. Editor, ako na ang pupunta. Kung tama ang sinabi mo, sinira ng sunog ang vacuum dust collection system ng pabrika at maraming alikabok ang kumalat. Maaari itong magdulot ng matinding polusyon sa hangin, kasama pa ang epekto ng mabilis na paghampas ng hangin ngayon, ang alikabok ay magiging banta sa buong lungsod. Pumayag ang editor-in-chief dahil wala nang ibang available at mayroong interview certificate si Chan Huyan. Pansamantala lang siyang editor dahil sa kakulangan niya sa karanasan. Sa proseso ng pag-report, hindi siya natakot. Napagmasdan niya ang kanyang performance sa video pagkatapos at lubos siyang nasiyahan sa kanyang unang beses. Paulit-ulit niyang pinanood ang video. Susubukan kong maging isang magaling na reporter. Dahil dito, nag-post pa siya sa Weibo para ganyakin ang kanyang sarili na magsikap paunti-unti. Ang news award ay lalong lumalapit sa akin. Ngunit ang isang reporter na nagsasabi ng katotohanan ay lumilikha ng mga kaaway. Pagkatapos ng 4 na buwan, nagkaroon ng aksidente si Chan Huyan. Ang inuupahan niyang kwarto ay mura, kaya nagkaroon ito ng bagong umuupa, si Lok Heilam. Si Lok Heilam ay nasa isang yugto ng pagbagsak ng karera, at ang paper crane na pinulot niya ay inilagay niya sa isang potted plant. Ang hindi inaasahang gawaing ito ay lumikha ng paghahalo sa pagitan ng dalawang magkaibang espasyo ng oras. Tuwing gabi, alas negatibo 1:00 oras 6 minuto, ang mga bagay at si Chan Huyan, 4 na buwan na ang nakakaraan, ay maglalakbay sa kasalukuyan. Pagkatapos, nagising si Lok Heilam sa sofa sa sala pagkatapos ng isang gabi ng pag-inom. Bago pa man siya dumilat, inabot niya ang isang baso ng mango juice. Ngunit ang kakaibang lasa sa kanyang bibig ay nagpagising sa kanya. Nang tingnan niya ng mas mabuti, hala, ang expired na pala. Tulad ng isang bote ng Sprite mula 1,982, agad na nasuka si Lok Heilam. Pagkatapos, nakita niya ang maraming kakaibang gamit sa kwarto, kaya nagulat siya. Ang tunog at ilaw mula sa banyo ay nakalilito rin sa kanya. Binuksan niya ang pinto at nakita niya ang isang malabong figura na naliligo. Nag-alala siya kaya naisip niyang may magnanakaw sa bahay. Agad na kinuha ni Lok Heilam ang hanger. Naisa ng turuan ang taong iyon ng leksyon. Habang aatake na siya, biglang may tuwalya na tumakip sa kanyang mukha. Nadulas si Lok Heilam at nagbago ang mga eksena. Bumalik sa normal ang lahat. Si Lok Heilam ay tulala, iniisip na guni-guni lang ang lahat ng nangyari kanina. Nako, dapat bawasan ko na ang pag-inom ng alak.
Alas negatibo 1:00 oras 52 minuto na ng gabi. Sa libreng laban na ito, sino ang mananalo? Sa Gifin, masyadong kampante si Chan Huyan. Naglakas loob na hamunin si Heman na may malaking pangangatawan. Isang matinding laban na parehong pinagpapawisan ang dalawa, ngunit nakakagulat ang resulta. Sa loob lang ng ilang segundo, natalo ni Chan Huyan si Heman at napilitan itong sumuko. Suko. Ang talunan, si Heman ay mayabang na sinabi kay Chan Huyan, gusto ko lang magmahal, ayaw ko ng pasanin. Ang hinahanap mo ba ay isang diwata? At ang diwatang ito ay ang sikat na aktres na si Angelina. Hindi pa alam ni Heman sa puntong ito na siya at si Angelina ay magpapakasal sa loob ng 4 na buwan at magdidiborsyo dahil sa panloloko ni Heman. Sa huli, si Lok Heilam, ang abogado, ay nasira ang reputasyon. Ang kanyang karera ay nasa krisis, ngunit ang mga kalamidad ay hindi dumating ng nag-iisa. Maraming di sinasadyang pangyayari ang lumikha ng isang natatanging halo ng espasyo at oras para sa kanya at kay Chan Huyan. At si Chan Huyan, mula 4 na buwan na ang nakakaraan, ay biglang lumitaw sa kama ni Lok Heilam. Tingnan mo ang ginagawa ng kamay niya, talagang labag sa moralidad. Ang ganitong uri ng kamay ay dapat sirain ko. Pagkatapos magising, parehong takot na takot ang dalawa. Tumakbo si Chan Huyan, iniisip na si Lok Heilam ay isang abnormal. Samantala, inakala naman ni Lok Heilam na si Chan Huyan ay isang babaeng multo, kaya dali-dali niyang sinara ang pinto sa takot. Si Chan Huyan ay may pambihirang lakas at bigla niyang naalala na ito ang kanyang bahay. Hindi siya ang dapat tumatakbo. Kaya gusto niyang turuan si Lok Heilam ng leksyon. Nang makita niya ang alak sa sala, hindi niya napigilan ang kanyang galit. Ang abnormal na ito, nagdala pa ng alak sa bahay ko. Kaya kinuha ni Chan Huyan ang bote ng alak, gustong bigyan si Lok Heilam ng leksyon. Nag-umpisa silang mag-away sa pinto ng kwarto. Si Chan Huyan ang nangunguna, ngunit sa kritikal na sandali, ginamit ni Lok Heilam ang isang panlaban na Buddhist mantra. Nang umatake ulit siya, bumalik sa normal ang oras at espasyo. Ang kwarto ay walang laman. Kinaumagahan, sinabi ni Lok Heilam sa kanyang matalik na kaibigan, si Cheong Chikyung, ang kanyang nakakatakot na karanasan. Tinanong ng dalawa ang may-ari ng bahay, bakit biglang may babae sa apartment? Nang marinig ng may-ari ng bahay ang tungkol sa hitsura ng babaeng multo, nagbago ang kanyang mukha at naghanap siya ng dahilan para tumakas. Nagtiwala si Lok Heilam na mayroong mali. Nang gabing iyon, kinuha ni Chan Huyan ang isang kawali at hinanap ang abnormal sa buong bahay. Napanatag lang siya nang makitang normal ang lahat. Ngunit nang lumabas siya ng silid tulugan at dumaan sa banyo, nagkataon na nakasalubong niya si Lok Heilam na katatapos lang maligo. Sabay silang sumigaw, bakit ako tatakbo? Bahay ko ito. Sige na, nakatulog ka sa kama ko, pero naligo ka pa sa bahay ko. Bakit hindi ka nalang lumipat dito? Talagang lumipat na ako dito. Ngayon, may hawak na electric baton si Lok Heilam. Ang paghawak nito sa kanyang kamay ay nagbigay sa kanya ng kapayapaan ng isip. Kahit na isang babaeng multo ang nasa harap niya, hindi siya natakot. Binalaan niya siya sa pangalawang pagkakataon, at sa ikatlong pagkakataon, nakatanggap na si Lok Heilam ng isang matinding hampas. Nanginginig siya sa takot, upang patunayan na siya ang may-ari ng kwarto. Pareho silang naglabas ng rental agreement. Pagkatapos suriin, natuklasan nila, bakit mas mura ang upa mo kaysa sa akin? Mahalaga ba iyon? Bukod sa nangungupahan, magkaiba rin ang petsa ng pagpirma at ang halaga ng upa. Napakaganda ni Chan Huyan. Nang makita niyang nag-iisip pa rin siya tungkol sa upa, halos mabaliw na si Lok Heilam. Inilabas niya ang kanyang telepono at itinuro ang kasalukuyang petsa, 2022. Kinuha ni Chan Huyan ang kanyang personal na gamit sa kwarto upang patunayan na siya ang may-ari ng bahay. Lahat ng ito ay napakahirap paniwalaan. Hindi may paliwanag, kaya hindi na nag-abala si Lok Heilam na magpaliwanag. Direkta niyang sinabi na may problema sa pag-iisip si Chan Huyan at baka may sakit siya na nagdulot ng amnesia sa kanya sa loob ng 4 na buwan. Para mas mapatunayan, nag-alok siya na maghanap ng kapitbahay na magsisilbing referee. Nakilala ng kapitbahay si Chan Huyan, ngunit ang sumunod na tanong ay nagpagulo sa kanya. Matagal na kitang hindi nakita. Lumipat ka na ba ulit dito? Kahit na ganoon, hindi sumuko si Chan Huyan. Sa isang nalilitong mukha, sinabi niyang nagkamali ang matandang lalaki. Ang pagtanggap na may sakit ka ay nangangailangan ng proseso, ngunit kailangan pa ring simulan ang paggamot ng maaga. Kahit na malubha ang kanyang pagkabigo, hindi pa rin sumuko si Chan Huyan. Nais niyang magkasama silang pumunta sa management. Ngunit sa sandaling ito, isang kakaibang eksena ang lumitaw. Nawala si Chan Huyan sa hangin, na nagpanlamig sa katawan ni Lok Heilam at nagpanliit sa kanya. Ang taong nag-ambag ng hindi mabuburang kontribusyon sa pagbabago ng klima ay tiyak na hindi guni-guni. Pagkatapos, nagsimulang maghanap si Lok Heilam ng mga materyales, sinusubukang alamin ang katotohanan. At si Chan Huyan, 4 na buwan na ang nakakaraan, ay nagsimula ring tingnan kung may sakit ba siya. Mukhang sinasaniban ako ng multo. Pagkatapos ng konsultasyon sa doktor, tinukoy ni Chan Huyan na hindi siya may sakit. Nagsimula siyang maghinala na si Lok Heilam ay isang multo. Kaya habang bumubulong, gumawa siya ng cross mula sa chopsticks, gamit ang isang western method para paalisin ang isang Eastern Ghost. Sa pamamagitan ng kanyang paghahanap ng mga materyales, naghinala si Lok Heilam na ang kasalukuyang fenomenon ay sanhi ng interseksyon ng espasyo at oras. Ngunit ang nagpagulo sa kanya ay, posible bang magsalubong ang ganito? Nang makita ni Lok Heilam ang eksena pagkatapos ng pagsasalubong, halos mabaliw na siya. Sa sandaling ito, nalaman niya na sa likod ng kaakit-akit na hitsura ng isang babae, maaari siyang maging napakalikot. Kung ang espasyo at oras ay patuloy na nagtatagpo, dapat mayroong malinaw na patakaran para sa pagsasalubong. Naku, hindi kaya sa parehong oras bawat gabi, magtatagpo ulit ako
ako sa babaeng iyon? Sa pag-iisip nito, nagsimulang hanapin ni Lok Heilam ang babae sa buong bahay. Ngunit dahil umalis na siya bago ang pagsasalubong, hindi niya siya natagpuan. Nakinig si Lok Heilam at nagsimulang muli. Kinumpirma niya ang pagkakakilanlan ng babae sa silid aklatan. What? Who? When? Where? How? 6 na elemento ng balita. Huwag magsuot ng stripe na damit. Huwag magtanong ng mga bobong tanong. Kaya ano ang isang bobong tanong? Ito ay isang bobong tanong. Pagkatapos, nakita niya ang mga ginto at pilak na medalya ni Chan Hyuyan at bahagyang gumalaw ang gilid ng kanyang bibig. Huminto ang dayari niya 4 na buwan na ang nakakaraan na lalo pang nagpatunay sa katotohanan ng pagsasalubong ng espasyo at oras. Kasabay nito, tinulungan din siya ng pagkawala ng mga bagay na tukuyin ang oras ng pagsasalubong. Kinaumagahan, tinawag ni Lok Heilam ang kanyang kaibigan upang suriin ang kanyang mga natuklasan. Ayaw maniwala ni Cheong Chikyung kaya hinanap niya ang pangalan ng babae. Nagkataon na nakita niya ang isang litrato kung saan magkasama silang dalawa. Naalala ni Lok Heilam na nagkita na sila minsan 4 na buwan na ang nakakaraan. Ngunit biglang nagbago ang larawan. Isang iba't ibang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Patawad, Lok Heilam. Bakit nandito ang abnormal na ito? Kilala mo ako. Nahulaan ni Lok Heilam ang dahilan sa pagbabago ng alaala. Ngunit nagulat pa rin siya. Natatakot ako na baka mahulog ang telepono mo. Bakit ko naman hahulihin ang telepono ko? Nang gabing iyon, nakasuot si Lok Heilam ng kumpletong protective gear dahil alam niyang haharapin niya ang isang martial arts champion. Kailangan niyang protektahan ang kanyang buhay. Upang makakuha ng ebidensya, ni-record niya ang pagsasanib ni Chan Hyuyan. Ngunit sa likod niya, isang kawali ang tahimik na lumitaw at malakas na hinampas ang kanyang ulo. Buti na lang at may suot siyang full body protective gear na nagligtas sa kanya mula sa kapahamakan. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Lok Heilam ang katotohanan at ang ebidensya. Ngunit ayaw pa ring maniwala ni Chan Hyuyan. Walang nagawa si Lok Heilam kundi dalhin siya sa kalsada. Hindi ba't sa Oktubre pa ito bubukas? Noong nakaraang buwan lang, sa ika-15. Ngayon ay maaari na nating kumpirmahin na naglakbay tayo sa oras. Paano nangyari sa akin ang ganitong kagiliw-giliw na bagay? Upang patunayan ang katotohanan ng pagsasalubong ng espasyo at oras, nagkasama silang pumunta sa supermarket upang mamili. Ang petsa sa resibo ay lalo pang nagpatunay na ang kasalukuyang oras ay iba sa oras ni Chan Hyuyan. Sa huli, naniwala rin si Chan Hyuyan na naglakbay siya sa oras. Nang magbayad siya, walang signal ang kanyang telepono. Tinanggihan ni Lok Heilam ang tulong ni Heman at binayaran ang sarili sa cash. Sa daan pabalik, si Lok Heilam ay passive na nanginginig, ngunit excited pa rin siyang sinabi, hindi ko inaasahan na si Heman ay isang tao mula sa hinaharap. Itinuro ni Heman ang maling pag-aakala na siya ay mula sa nakaraan. Mabilis na inalis ni Heman ang kanyang jacket at ibinigay ito sa kanya. Bagaman ang intensyon ay mabuti, ang kanyang bibig ay lubhang nakakainis na nagpukaw sa galit ng mainit-init na kampiyon sa boxing. Sa sandaling iyon, bumuhos ang ulan at ang jacket ay naging silungan para sa kanilang dalawa. Habang tumatakbo sila sa ulan, pareho silang nakaramdam ng kakaibang pakiramdam sa kanilang mga puso. Nang siya ay mag-isa, sinubukan ni Heman na makipag-ugnayan kay Kouyuet Meiloy, ngunit wala pa rin siyang sagot sa loob ng maraming araw. Sa wakas ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Kouyuet Meiloy para humingi ng tawad, ngunit tila nag-aatubili itong magsalita, kaya nanatiling malabo ang buong insidente. Kinabukasan, sinundan ni Heman at ng kanyang assistant ang nakatatandang kapatid ni Kouyuet Meiloy at natagpuan siya sa isang nursing home. Ngunit bago sila nakapag-usap ng maayos, nawala ng pag-asa si Kouyuet Meiloy na may malubhang depresyon. Hindi pa rin nakuha ni Heman ang sagot na gusto niya. Tinanong niya si Man Esetong kung kailangan niya ng tulong. Kung posible, gusto kong hindi na lang sana siya nagpakasal. Maaari mo bang ibalik ang oras? Hindi, ngunit maaari kong baguhin ang kasaysayan. Naisip ni Heman, ibabalik ang oras sa 2021. Sa sandaling ito, nagsimula si Lok Heilam sa kanyang pangalawang field interview sa isang landslide. Nagdudulot ng malubhang kahirapan sa buhay ng mga tao ang landslide. Ang ibang mga reporter ay kinakapanayam ang mga tao mula sa isang ligtas na lugar. Ngunit si Lok Heilam, na puno ng sigasig, ay kinailangang makumbinsi ng husto upang mahikayat ang kameraman na pumunta sa mapanganib na lugar. Tinasa niya ang sanhi ng landslide. Sa proseso, nakilala niya ang kanyang idolo, ang mahusay na reporter na si Marcus Morris. Itinuro niya ang kanyang mga kakulangan sa trabaho. Mabuti ang iyong news sense, ngunit napakawalang professional mo sa trabaho mo ngayon. Ang gabay ni Marcus Morris ay malaking tulong kay Lok Heilam. Kinagabihan, bilang paghahanda para sa nalalapit na time travel, nagsimula si Lok Heilam na maglinis ng kwarto. Ang eksena ay magulo, kaya gusto kong mag-ambag sa pagbabago ng klima. Nakita ko na lang siyang nagtumpok ng mga damit at itinambak ang mga ito sa aparador. Pamilyar ba kayo sa pamamaraang ito? Matapos ang kanyang mga pagsisikap, mukhang perpekto at bago ang apartment. Ngunit pagkatapos ng time shift, hindi na ito perpekto. Napakalinis ng sala, akala ko lumipat ka na. Naging busy lang ako sa trabaho nitong mga nakaraang araw. Karaniwan, napakalinis ko. Upang maiwasan ang anumang pag-aabala sa buhay ng bawat isa sa hinaharap, iminungkahi ni Lok Heilam ang 3 patakaran. Hindi tayo pwedeng matulog sa iisang kama. Naiintindihan ko kung bakit hindi tayo pwedeng matulog sa iisang kama, pero bakit bawal din pumunta sa banyo? Sapat na, huwag mo nang
tuloy. Sumang-ayon si Heman at nagdagdag ng ika-4 na patakaran, huwag gagamit ng dahas. Ipinaliwanag ni Lok Hei-lam na ang kanyang dating pisikal na pananakit ay dahil sa kawalang kaalaman at sinabing bilang isang abogado, mali ang kanyang ginagawang paglilingkod sa mga mayayaman. Ibig mong sabihin, pinalo mo ako para sa katarungan, hindi para sa pagpuksa sa kasamaan. Dahil dito, nagkaengkwentro ang dalawa. Ipinahayag ni Heman na tumulong din siya sa mga mahihirap at itinago pa rin niya ang thank you letter mula sa isang matandang babaeng nag-iisa sa kanyang aparador at ipinakita ito sa kanya. Mahinang umiti si Lok Hei-lam at sinabing, mahirap paniwalaan. Ngunit agad niyang napagtanto na hindi maganda ang sitwasyon, kaya sinabi niyang, hindi na kailangan, naniniwala ako sa iyo, Heman. Ayos lang. Wala namang nagbago, basurahan ba ito o kwarto? Kwarto ba ito ng isang normal na tao? Anong kasalanan ang nagawa ko sa nakaraang buhay para magkaroon ng ganitong maruming kasama sa kwarto? Galit na galit si Heman at nagitngit sa ngipin, sinasabing ayaw na niyang makita pa si Lok Hei-lam at lilipat na siya kinabukasan. Sumagot si Lok Hei-lam, sa tingin mo gusto kitang makita. Hindi ako ang dahilan ng time loop. Sana mawala ka na lang. Nang matapos niyang magsalita, agad na nawala si Lok Hei-lam. Buong gabi nag-impact si Heman, naghahanda para umalis. Ngunit ipinakita ng mga dokumento mula sa kanyang assistant na kilala ni Lok Hei-lam si Cheong Chi-kyung at napakalapit nila sa isa't isa. Naalala niya ang sinabi ni Man Setong noon. May iniisip si Heman. Tinalikuran niya ang ideya na lumipat at humingi ng tulong kay Lok Hei-lam. Alam niyang gusto nito ang karne, kaya personal siyang naghanda at nagluto ng 2 steak. Nang handa na ang lahat, tumingin si Heman sa orasan at nag-pose. Naghihintay na makasama si Lok Hei-lam sa isang iglap. Kailangan ni Heman ng tulong, kaya napakasama niya kay Lok Hei-lam. Ngunit gusto lang ni Lok Hei-lam ang kanyang paboritong snail rice noodles. Parang instant noodles lang, dagdagan mo ako ng sunny side up egg sa sabaw, at mas maganda kung may paa ng manok. Para makuha ang gusto niya, tiniis ni Heman ang maasim na amoy sa hangin. Pagkatapos kumain ni Lok Hei-lam, kinailangan niyang takpan ang ilong niya habang naglilinis. Akala ni Heman, masusuklian ang kanyang pagiging maalaga, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Lok Hei-lam. Kilala ko talaga si Koyuet Meiloy. Alam mo ba ito? Humingi ng tulong si Heman at hindi siya pinalaya sa study room. Kinabukasan, bumalik si Lok Hei-lam sa 2021 at inatasan siya ni Marcus Morris na i-cover ang balita tungkol sa mga manggagawa na humihingi ng sahod. Bilang nangungunang reporter ng kumpanya, ang bawat galaw ni Marcus Morris ay napapansin. Pagkatapos ng kalahating araw, nagsimula ng magbulungan ang mga tao sa likod niya na nagsasabing may relasyon sila ni Lok Hei-lam. Bagaman nagpakita si Lok Hei-lam na kalmado at tila walang pakialam, pinipigilan niya ang kanyang galit. Lok Hei-lam, may sasabihin ako sa iyo. May sasabihin ka, sabihin mo na lang bukas. Hindi mo ba nakikita na masama ang loob ko? Para mapasaya si Lok Hei-lam, inanyayahan siya ni Heman na kumain ng cake at pinakinggan ang kanyang mga hinanakit. Kasabay nito, sinamantala niya ang pagkakataon na dalhin ang usapan kay Cheong Chi-kyung. Ngunit nag-ingat si Lok Hei-lam na laging nararamdaman na may masamang intensyon siya at tumatangging tumulong. Sa hindi magandang kapaligiran ng pag-uusap natapos ang oras, bumalik si Lok Hei-lam sa 2021. Tingnan mo, anong tinitingnan mo? Napakakaiba na habang inaayos ni Heman ang mga dokumento tungkol sa kaso ni Koyuet Meiloy, bigla na lang may bagong alaala na pumasok na nagdulot ng matinding sakit ng ulo. Nagbago na naman. 4 na buwan na ang nakalipas, si Heman, bilang isang abogado. Kinakatawan ang fake corporation sa press conference tungkol sa wage dispute ng mga manggagawa. Si Lok Hei-lam, na kumakampi sa biktima, ay nagtanong sa kanya kung hinahabol ba niya ang tagumpay ng katarungan o ang tagumpay ng mayayaman. Si Heman, na mahusay magsalita, ay itinuro na ang kanyang panayam ay beast na lumalabag sa diwa ng objective neutrality ng pamamahayag. Sa ilang salita, hindi na nakasagot si Lok Hei-lam. Kaya, ang punching bag ay naging lugar para ilabas ang kanyang galit. Ipinakita sa kanya ni Heman ang balita tungkol sa napanalunang kaso na sinasabing wala siyang ginawang mali dito. Kung hindi ka naniniwala, maaari mo akong sundan bukas para malaman mo ang katotohanan. Mula 4 na buwan na ang nakalipas, hindi pa rin sumasang-ayon si Lok Hei-lam at naniniwala na laging tama ang mahihina. Ngunit pinili pa rin niyang gawin ang sinabi ni Heman. Gayunpaman, sa pagsubaybay, nahuli siya ni Heman at tinuruan pa siya ng leksyon. Hindi ka naman artista, pero sinasadya mong sumali sa ganitong sitwasyon. Wala ka namang mapapala sa pagsubaybay mo sa akin. Tinutulungan ko ang kapatid ko. Nakita ni Heman na kapakipakinabang si Lok Hei-lam, kaya hinayaan niya itong ilagay ng palihim ang isang recorder. Nagpanggap silang magkaibigan at umupo sa bar counter at narinig ang katotohanan tungkol sa kaso. Kinuha ni Lok Hei-lam ang kanyang telepono at lihim na kinuhanan ng video ang kanilang pagsasabwatan. Pagkatapos ng pakikipagtulungan na ito, nagbago ang pananaw ni Lok Hei-lam sa kanya at napagtanto niya ang kanyang mga dating pagkakamali. Dati, akala ko kung ano ang nakikita at naririnig ng aking mga mata at tainga ay totoo. Ngunit hindi ko inaasahan na sa kasong ito. Ang aking nakikita ay hindi pala totoo. Narinig ko na hindi ka pa natatalo sa kaso. Paano mo ginagawa iyon? Dahil may utak ako. Si Lok Hei-lam ay nahihiyang naghanap ng ibang paksa, ngunit direkta siyang sinagot. Ang mga pagbabago sa nakaraan ay nagdulot ng pagbabago sa alaala ni Heman. Ang topic update na ito ay hindi dapat palampasin. Sa ebidensyang nakuha ni Heman, nanalo siya sa kaso. Nakuha rin ni Lok Hei-lam ang eksena kung saan nagplano ang mga manggagawa, kaya naging top trending ang balita. Nakatanggap siya ng pagbati mula sa kanyang mga kasamahan. Inimbitahan ni Marcus Morris si Lok Hei-lam para mag-dinner bilang selebrasyon. Sa hapunan,
ibinunyag niya na dating malapit sila ni Heman na parang magkapatid. Ngunit kalaunan ay naghiwalay sila dahil sa hindi pagkakasundo. Hindi siya marunong uminom, ngunit habang tumatagal ang usapan ay lalo siyang naging excited. Sa hindi sinasadya, inubos niya ang baso ng alak at nakatulog. Kinailangan siyang ihatid ni Lok Heilam pauwi. Matapos ang time shift, ang mga tao at bagay sa bahay ay dumating sa 2022 at nakatira sa ilalim ng iisang bubong kasama si Heman. Nagising si Marcus Morris at nakita ang pagkain sa mesa at inakala niyang inihanda ito ni Lok Heilam para sa kanya. Patuloy siyang nagpuri kay Lok Heilam. Hindi ko inaasahan na mahusay ka palang magluto. Haha, mahusay siyang magluto. Mahusay siyang mandaya. Naiirita si Heman sa kanilang usapan at sinasadya siyang maglakad na parang multo at gumawa ng iba't ibang ingay. Nag-aalala si Lok Heilam na magkaroon ng hindi pagkakaintindihan. Kaya't patuloy niyang inaakit ang pansin ni Marcus Morris na ginawang magulo ang sitwasyon. Para mapigilan si Heman na manggulo, sinubukan niya siyang babalaan, ngunit binantaan siya nito. Dalhin mo si Koyuet Meeloy mula sa iyong time space sa bahay ko. Upang mapanatiling kalmado si Heman, napilitang pumayag si Lok Heilam. Ngunit pagkaalis ni Marcus Morris, binago niya ang kanyang isip. Karaniwan akong taong tumutupad sa aking mga pangako. Ngunit kapag nasa ilalim ng banta, walang halaga ang mga pangako. Muling lumabas ang kaso ng Fake Corporation. Sa pagkakataong ito, sanhi ito ng sapilitang demolisyon. Inakala ng mga kasamahan niya na hindi na kailangang i-cover ang balitang ito. Ngunit nagpasya si Lok Heilam na imbestigahan ito. Sa panayam, natuklasan niya ang maraming paghihirap ng mga pamilyang pinalikas at ang kompensasyon mula sa Fake Corporation ay mas mababa kaysa sa napagkasundo ang presyo. Ang mas nakadismaya sa mga residente ay ang sinabi nilang kung ay dedemanda namin sila, kukunin nila si Attorney Heman para kalabanin kami. Napakahusay ni Attorney Heman, hindi pa siya natalo sa kaso. Sa gabing iyon, puno ng galit si Lok Heilam at hinabol si Heman para manuntok at pintasan siya. Pera lang ba ang alam mo? Hindi ka ba tumatanggap ng sahod para sa trabaho mo? Nabubuhay ka ba sa hangin? Ang galit na tingin ni Lok Heilam ay tumitig kay Heman na parang matalim na espada. Ipinahayag niya na babasagin niya ang kanyang undefeated record sa pagkakataong ito at gagawin siyang matalo ng husto. Bahagyang humiti si Heman sa paghamak at sinabing hindi siya matatalo. Naglatag siya ng kondisyon, kung mananalo siya, kailangang tulungan siya ni Lok Heilam na makipagkita kay Koyuet Meeloy. Kung matatalo siya, lilipat siya. Agad na sumang-ayon si Lok Heilam ng walang pag-aalinlangan. Nakalimutan niyang, kung para sa kanya, si Heman ay mula sa hinaharap. Gaya ng inaasahan, idineklara ni Heman noong 2021 sa press conference na ang demolisyon na kumpanya na inupahan ng Fake Corporation ay nagkaroon ng mga paglabag. Kakatawanin niya ang Fake Corporation upang idemanda ang demolisyon na kumpanya. Si Lok Heilam na nasa ilalim ng entablado ay natigilan. Kailangang tanggapin ang pagkatalo. Tutulungan kitang makipagkita kay Koyuet Meeloy. Mahal mo ba ang iyong propesyon bilang abogado? Mahal mo ba ang kalinisan? Hindi. Mahilig ka ba sa alak? Hindi. Mahal mo ba si Koyuet Meeloy? Sinusubukan mo akong lituhin, di ba? Pinapayagan ng time shift ang mga tao mula sa 4 na buwan na ang nakakaraan na mag-teleport sa kasalukuyan. Bagaman pumayag si Lok Heilam na tulungan si Heman na makipag-usap sa nakaraang Koyuet Meeloy, mayroon pa rin siyang pagdududa. Bagaman patuloy na tiniyak ni Heman na magkaibigan lang sila ni Koyuet Meeloy, hindi pa rin siya mapakali. Patuloy siyang nag-iimbestiga dahil natatakot siyang maagaw ang kanyang matalik na kaibigan at maging kasabwat siya. Matapos niyang makumpirma na walang romantikong damdamin si Heman para kay Koyuet Meeloy, bumalik si Lok Heilam sa 2021. Agad niyang hinanap ang kanyang mayaman na kaibigan, si Koyuet Meeloy. Habang nag-uusap sila, hinanap ni Lok Heilam ang pagkakataon na imbitahin siya sa kanyang bahay. Masayang pumayag si Koyuet Meeloy. Noong 2022, sinira ni Koyuet Meeloy ang karera ni Heman at nasa krisis ang kanyang karera. Pansamantala, wala siyang trabaho at naglalaro siya ng mga video games sa internet cafe kasama ang kanyang assistant. Plano niyang magbukas ng sarili niyang law office. Lubos itong sinuportahan ng kanyang assistant. Sa gabi matapos ang time shift, emosyonal na umiyak si Lok Heilam sa sofa. Nang malaman niyang ang sulat ay isang thank you letter mula sa isang pamilyang pinalikas, umiyak siya sa sobrang saya. Bahagyang humiti si Heman bilang pag-uyam. Hindi ka ba man lang naantig? Sa dami ng taon ko sa pagiging abogado, marami na akong natanggap na thank you letters at death threats. Kung kasing emosyonal ako sa iyo, siguro ay 800 beses na akong umiyak. Sabi ni Lok Heilam sa kanya, si Koyuet Meeloy ay busy at hindi nakapunta sa kanilang appointment. Sa susunod na lang tayo magkita. Bagaman atat na si Heman, tinanggap niya na lang ito. Sa paglipas ng panahon, lalo silang naging malapit. Nakalimutan ni Lok Heilam ang kasalukuyang season pagkatapos ng kanyang time travel at lumabas lang na nakasuot ng pangtaglagas, kaya nanginginig siya sa lamig. Sinundan siya ni Heman, isinuot sa kanya ang jacket at ang scarf. Ang mainit na kilos na ito ay nagparamdam kay Lok Heilam ng kakaiba at nagdulot sa kanya ng kakaibang damdamin. Ngunit ang pagiging mayabang at mapait ni Heman ay laging nagpapabago sa kanyang damdamin. Ayokong harapin ang isang tanga. Ngunit sa isang pagkakataon, isang motorsiklo ang biglang lumabas mula sa kalsada. Bagaman itinulak ni Lok Heilam si Heman upang maiwasan ang panganib,
Siya mismo ang nagkaroon ng kaunting sugat. Ang isang life-saving favor ay dapat nagantihan. Kaya, ginamot ni Heman ang kanyang mga sugat. Bumalik ang romantikong kapaligiran. Kinabukasan, dumating si Kouyuet Meiloy sa takdang oras, bago magnegatibo 1:0 oras 6 minuto. Nagkunwari si Lok Heilam na naghahanda siya ng sorpresa upang itago ang kakaibang ingay ng time shift. Lumabas si Heman sa kwarto nang walang kaalam-alam. Kouyuet Meiloy, Heman, nag-spray ka pa ng pabango. Ito ang pinakamababang respeto ko sa mga kaibigan ko. Heman, huli na akong magtatanong, wala ka talagang ibang intensyon kay Kouyuet Meiloy. Huli na akong magsasabi sa iyo, magkaibigan lang kami. Ang kakaibang pagkilos ni Heman na mag-spray ng pabango ay nagdududa kay Lok Heilam. Nagbabala siyang huwag mangarap si Roy Thakeray na agawin ang kanyang matalik na kaibigan. Kung may sinabi kang hindi nararapat kay Kouyuet Meiloy, sisirain ko ang mga paa mo. Nagkaroon sila ng kasunduan. Lihim na binalaan ni Lok Heilam si Kouyuet Meiloy na mag-isip ng mabuti tungkol sa kasal at sinabi niya na hindi maaaring umasa kay George Spencer. Ang manliligaw na ito ay hindi mapagkakatiwalaan. Mayroon siyang napakaraming ex. Ang pagpapakasal sa kanya ay magtatapos lamang sa trahedya. Ngunit bago pa niya matapos ang sinasabi niya, hinila siya ni Chan Hyuyan sa isang silid at pinutol ang kanyang sinasabi. Kinailangan ni Lok Heilam na sabihin ang totoo. Sa kanyang timeline, nagdiborsyo si Kouyuet Meiloy dahil sa pangangalo niya ni George Spencer at pagkatapos ay nagkaroon ng matinding depresyon. Nalaman niya ang dahilan. Labis na nabalisa si Chan Hyuyan nang makita si George Spencer ay hinabol at sinuntok na ikinagulat ni George Spencer 2021. Naglalaro ng laro si Lok Heilam 2022 nang makatanggap ng mensahe. Nakipagkita si Kouyuet Meiloy sa kanila at napagpasyahan ng dalawa na makipagkita kay George Spencer. Pagdating niya, inisip ni Kouyuet Meiloy na dapat ayusin muna ang kanyang mga problema sa pag-ibig kay George Spencer at sinabing hindi siya nagtaksil, lahat ay isang maling pag-unawa lamang. Nalito si Lok Heilam, ngunit hindi na nagpaliwanag pa si Kouyuet Meiloy. Sinabi lamang sa kanya na umuwi muna at makipagkita kay Chan Hyuyan sa gabi. Sinabi ni Lok Heilam sa kanya ang tungkol kay George Spencer, na tila hindi siya nangangaliwa. Sinabi ni Lok Heilam sa kanya ang nangyari ngayon at humingi ng paumanhin dahil pinagalit niya siya ng walang dahilan. Sinabi ni Chan Hyuyan na okay lang, ngunit may utang siyang paumanhin kay George Spencer. Sinabi niya na pag nagkita sila bukas, dapat niya itong bigyan ng mahigpit na yakap. Hindi maintindihan ni Lok Heilam kung bakit kailangan niyang yakapin ito para humingi ng paumanhin. Ipinaliwanag ni Chan Hyuyan na kapag magkaibigan sila, dapat silang magkayakapan para ipakita ang kanilang sinseridad. Ang matalinong si Lok Heilam ay agad na niyakap si Chan Hyuyan. Ang hindi inaasahang kilos ay ikinagulat ni Chan Hyuyan na saglit na natigilan. Ngunit sa sandaling iyon, natapos ang pagkakadikit ng oras at naghiwalay silang dalawa at unti-unting bumalik sa uliran. Niyakap niya ako, bakit ko bigla siyang niyakap kanina? Bumalik si Chan Hyuyan sa 2021 at inimbitahan na maging bridesmaid ni Kouyuet Meiloy. At si Lok Heilam ay ang dati niyang groom. Ngayong araw ang wedding rehearsal. Hindi maiwasang mahiya si Chan Hyuyan nang makita si Lok Heilam. Bumibilis ang tibok ng puso niya. Bakit niya ako niyakap kagabi? Gusto niya kaya ako? Ngunit ang dalawa ay naglalakbay sa pagitan ng dalawang espasyo at malinaw na nakalimutan na hindi si Lok Heilam na ito ang Lok Heilam na iyon. Sa totoo lang, mula nang magkakilala tayo, parang hindi tayo nag-aaway at hindi rin tayo magkaaway. Mag-shake hands na lang tayo para magkaayos. Hindi sa tingin ko kailangan nating magkaayos. Ngayon, ang relasyon natin ay ang kaibigan mo at ang kaibigan ko ay ikakasal. Hindi tayo pwedeng maging magkaibigan. Ang sikat na si Kouyuet Meiloy, sumagot siya sa panukala ng isang mayaman na binata. Nang lumabas ang balita, nagunahan ang mga tatak sa pagkansela ng kanilang mga endorsement deal. Ang kanyang manager at nakatatandang kapatid na si Nga Isum ay sumasakit ang ulo, ngunit walang pakialam si Kouyuet Meiloy. Masaya siya sa kanyang buhay at masaya siyang manatili sa bahay para alagaan ang kanyang asawa at mga anak. Nang malaman niya ang iniisip ng kanyang kapatid, wala nang sinabi pa si Nga Isum. Kung desisyon mo yan, rerespetuhin ko. Si Chan Hyuyan ay nalaso ng matindi habang nag-shoot sila ng group photo. Gusto niyang lumayo sa laso na ahas na si Lok Heilam. Ngunit tinulungan siya ni George Spencer at tinawag siyang tumayo sa tabi ni Lok Heilam. Si Chan Hyuyan ay nahiya at hindi mapakali at hindi sinasadyang nahulog sa lupa. Naging pinakamagandang babae siya sa event si Lok Heilam 2022 at ang kanyang assistant na si Cheong Chi-kyung ay nagtayo ng sarili nilang law firm. Pareho silang nangangarap ng isang maliwanag na hinaharap, ngunit hindi nila inaasahan na mauna ang masamang balita. Sinabi sa kanya ni Nga Isum na may nangyari kay Kouyuet Meiloy. Natagpuan siyang nasa loob ng pool. Si George Spencer ay inaresto ng pulisya bilang pangunahing suspect. Pagdating ng gabi, matapos na magkonekta muli ang oras, si Chan Hyuyan ay nagkunwari na walang pakialam. Nagtanong kay Lok Heilam kung bakit niya ito niyakap kahapon. Hindi sumagot si Lok Heilam at sinabi sa kanya na si Kouyuet Meiloy sa timeline na ito ay patay na at si George Spencer ang pangunahing suspect. Nahirapan si Chan Hyuyan na tanggapin ito. Gusto niyang hanapin si George Spencer para maklaro ang lahat. Lumaki silang magkasama bilang matalik na kaibigan at lubos nilang kilala ang isa't isa. Hindi siya naniniwala na kaya ni George Spencer na gawin iyon. Inisuot ni Lok Heilam ang kanyang jacket sa kanya at iginiit na si Kouyuet Meiloy ay pinatay. Siguradong may dahilan ang pulisya para arestuhin siya. Kung gayon, magpakita ka ng ebidensya. Kung si George Spencer talaga ang salarin, ako mismo
mismo ang magdadala sa kanya sa korte. Ngunit bago iyon, inihiling ko na manatili kang objektibo. Pagkatapos niyang sabihin iyon, nawala na siya. Bumalik si Chan Hyuyan sa 2021 nang walang magawa, umiiyak sa tabi ng kalsada. Opisyal na nagsimula ang kasal ni George Spencer. Nang maramdaman niya ang maingay at mapagmahal na kapaligiran, napuno ng emosyon si Chan Hyuyan. Desidido siyang protektahan ang kanilang kaligayahan. Nalaman niya kay Lock Hae-lam na ang ex-girlfriend ni George Spencer, na si Angelina, ay darating ngayong araw para guluhin ang kasal, na magiging katawa-tawa. Kaya, ang unang gagawin ay pigilan si Angelina para magpatuloy ang kasal ng maayos. Dapat mong pigilan siya, hindi siya pwedeng pumasok, paparating siya para guluhin ang kasal. Sino ang nagsabi sa iyo na guguluhin niya ang kasal? Siya mismo ang nagsabi sa iyo. Si Lock Hae-lam ay hindi makahula sa hinaharap, hindi niya alam kung ano ang mangyayari kaya wala siyang pakialam. Paano mo nalaman na gagawa siya ng gulo? Sinabi ba niya sa iyo, walang oras si Chan Hyuyan na magpaliwanag, kailangan mo akong tulungan dito. Kailangan mo akong tulungan. Dali-daling kinuha niya ang kanyang telepono, iniwan ang kanyang contact information. Sinabi kay Lock Hae-lam na i-text siya kapag nakita niya si Angelina at pagkatapos ay dali-daling tumakbo palabas sa likod ng pinto. Gusto niyang pigilan si Angelina sa simula pa lang para hindi maging katawa-tawa ang kasal ng kanyang matalik na kaibigan. Pagkalipas ng ilang sandali, nakatanggap siya ng text mula kay Lock Hae-lam na nagsasabing dumating na si Angelina at nakapasok na sa bulwagan. Sinabi ko sa iyong harangan siya, kalmadong sinabi ni Lock Hae-lam, ang kasunduan natin ay ipaalam ko lang sa iyo kaagad. Galit na kinagat ni Chan Hyuyan ang kanyang labi, pinigilan ang kanyang galit at tumakbo sa bulwagan. Sa huli, nang aakyat na si Angelina sa entablado, napigilan niya ito. Kinuha nila ang atensyon ng lahat. Dumating si Lock Hae-lam at naisom para paghiwalayin sila. Bagaman hindi perpekto ang maliit na insidente sa kasal, napigilan nito ang nalalapit na sakuna. Ang dramang ito ay matagumpay na napigilan ni Chan Hyuyan at hindi na nangyari. Si Lock Hae-lam 2022 ay nagbago din, ngunit ang pagkamatay ni Ko Uyuet Miiloy at ang pag-aresto kay George Spencer ay hindi nagbago. Nagpatuloy pa rin ang lahat tulad ng dati kong karanasan. Pagkatapos magkonekta muli ang oras, nalaman ni Chan Hyuyan na hindi niya mababago ang kapalaran ng kanyang matalik na kaibigan. Hindi maiwasang malungkot siya, ngunit nalaman niya na nagkaroon ng ilang pagbabago sa kasaysayan. Agad siyang muling sumigla, naniniwala na sa pamamagitan lamang ng paghahanap ng mga mahahalagang kaganapan at pagbabago sa mga ito, mababago niya ang lahat. Ngayon, sinabi sa kanya ni Lock Hae-lam na ang pangunahing sanhi ng trahedya ay ang pakikipag-ugnayan pa rin ni George Spencer kay Angelina. Dapat mong subaybayan siya. Ang pagkakaugnay ng oras at espasyo ay nagbigay sa atin ng kapangyarihan. Marahil, iyon ang susi para mabago natin ang kapalaran. Manatili tayong matatag at magtulungan. Walang sinuman ang dapat sumuko. Iwanan mo sa akin ang 2021 matapos mabawi ang kanyang lakas ng loob. Nagkaroon si Chan Hyuyan ng aura ng isang matapang na mandirigma. Hindi maiwasang hangaan ni Lock Hae-lam si Chan Hyuyan, ngayon para ka ng isang babaeng mandirigma. Nang makita na nagkaroon na sila ng kasunduan para sa estratehikong pakikipagtulungan upang baguhin ang kasaysayan, nagpasya si Lock Hae-lam na magluto mismo para gantimpalaan si Chan Hyuyan. Nang makita niya ang abalang figura nito, naalala ni Chan Hyuyan ang yakap na gumugulo sa isip niya sa loob ng 2 araw. Kaya hindi niya maiwasang itanong, bakit ka napakabait sa akin, Lock Hae-lam? Gusto mo ba ako? Itinanggi ito ni Lock Hae-lam at hindi niya rin nakalimutan na sabihin ang pinakamahalagang bagay, hindi ka ang tipo ko. Buwisit, nagmura si Chan Hyuyan at hinarangan si Lock Hae-lam. Hindi na kumain si Lock Hae-lam at bumalik na sa 2021. Si Angelina ay nagkaroon ng damdamin kay Lock Hae-lam dahil sa kanyang ginawa na pagpigil kay Chan Hyuyan sa kasal. Gusto niyang makilala si Lock Hae-lam sa pamamagitan ni Chan Hyuyan, ang gold na single lawyer, at sinabi pa na, kung magkatuluyan kami ni Attorney Lock Hae-lam, 10 George Spencer pa ang dumating, hindi ko siya papansinin. Ngunit kung hindi kami magkatuluyan ni Attorney Lock Hae-lam, wala akong choice kundi ang pumili sa pangalawang opsyon, bumalik kay George Spencer. Reporter Chan, mag-isip ka ng mabuti. Nang gabing iyon, matapos magkonekta muli ang oras at espasyo, lumabas si Chan Hyuyan sa likod ni Lock Hae-lam. Nang makita siyang seryosong tinitingnan ang profile at litrato ni Angelina, mapait siyang nagsalita, kapag nakakakita ka ng magandang babae, hindi ka na nagpapansin sa iba. Nagbigay siya ng suhestyon kay Lock Hae-lam. Ipare si Angelina kay Lock Hae-lam 4 na buwan na ang nakalipas para magkaroon siya ng bagong target. At hindi naguguluhin pa si George Spencer. Malulutas natin si Angelina sa ugat pa lang. Reporter Chan, normal ba ang pag-iisip na ito? Mariing tumanggi si Lock Hae-lam. Ngunit patuloy siyang pinilit ni Chan Hyuyan at idinagdag pa ang buhay ni Ko Uyuet Miiloy. Sa huli, pumayag din siya. Ngunit hindi naging maganda ang pagpapatupad ng plano. Si Lock Hae-lam ay malamig at hindi marunong makipag-usap at walang ibinigay na paggalang kay Angelina. Ngayon, nilinaw ko sa iyo. Wala akong anumang damdamin para sa iyo. Kaya sana, huwag ka nang magpakita sa harap ko sa hinaharap. Ang plano ay nabigo.
bago. Ngunit si Chan Hyuyan ay hindi madaling sumuko. Noong gabi, tinanong niya muli si Lok Heilam, paano ko mapapansin ang isang taong tulad mo? May isang paraan lang. Ano, managinip ka? Labis na nahiya si Chan Hyuyan at muntik nang mabaliw. Ngunit ganoon talaga ang ugali ni Lok Heilam, kaya wala siyang magawa. Maaari ko lang i-update ang mga alaala ni Lok Heilam 2021. Hindi ko kayang i-update ni Lok Heilam 2021 ang aking mga alaala dahil nabigo ang isang plano. Susubukan niya ang iba. Nagpasya si Chan Hyuyan na baguhin si Angelina para maging tipo ni Lok Heilam. Matapos malaman ang schedule at mga gusto ni Lok Heilam, gumawa siya ng mga hindi sinasadyang ipagkikita para mag-cruise ang landas ni Angelina at Lok Heilam. Ngunit sa kasamaang palad, hindi naging maganda ang takbo ng mga bagay. Hindi man lang natinag si Lok Heilam. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras. Hindi ako nag-aaksaya ng oras. Ang oras ko ang tinutukoy ko pagkatapos ng 7 sunod-sunod na pagkabigo. Nawalan na rin ng pasensya si Angelina. Nagreklamo siya kay Chan Hyuyan, mula pagkabata, wala pang taong galit sa akin ng ganito. Niloloko mo ba ako? Bakit naman? Tapat ako sa iyo. Kung ganoon, tulungan mo ako. Nakipag-date ako sa kanya. Hinanap ni Lok Heilam si Angelina, 4 na buwan na ang nakakaraan para mag-dinner, para mapalayo si Angelina kay George Spencer. Ginawa ni Chan Hyuyan ang lahat, ngunit walang epekto. Sa huli, wala siyang magawa kundi ang hilingin kay Lok Heilam na magpanggap bilang Lok Heilam 4 na buwan na ang nakakaraan. Isinisakripisyo ang kanyang kagandahan para makipag-dinner at makipag-usap kay Angelina. Nang maayos na ang lahat, dinala ni Chan Hyuyan si Angelina sa bahay at naghintay na magkonekta ang oras at espasyo para makilala si Lok Heilam. Ngunit nang makita niyang masayang nag-uusap ang dalawa, nakaramdam si Chan Hyuyan ng hindi magandang pakiramdam. Palagi siyang sumisingit at gumagawa pa ng gulo. Ano ang ginagawa ni Lok Heilam? Tinanggihan niya siya sa bibig, ngunit palihim siyang masigasig para ipaalala kay Lok Heilam na nagpapanggap lang siya. Naghanap si Chan Hyuyan ng dahilan, bigla kong naalala na may kailangan akong gawin. Okay lang, sige ka na. Oy Lok Heilam, wala ka bang kailangan gawin? Wala naman. Kung may kailangan ka, mauna ka na. Patapos na rin naman akong kumain. Mahalaga ang trabaho, sige na. Bagong tao, limot na ang dati. Si Chan Hyuyan ay iniwan at tahimik na umalis. Bawat 3 hakbang, lilingon siya, na mukhang katawa-tawa. Pagkalipas ng ilang oras, matapos ihatid si Angelina, lumapit si Lok Heilam para sabihin sa kanya na pumayag na si Angelina na hindi naguguluhin pa si George Spencer. Si Chan Hyuyan ay labis na nag-aalala sa kung anong ipinangako niya at patuloy siyang nagtanong. Ngunit bago pa man makasagot si Lok Heilam, nawala na siya. Kumunot ang noo ni Chan Hyuyan, hindi mapakali dahil wala siyang nakuha na sagot. Sinakripisyo ba talaga ni Lok Heilam ang sarili niya? Kinabukasan, nagdala ng regalo si Angelina at nagpasalamat. Salamat sa pagtulong mo sa akin na makipag-date kay Lok Heilam. Lok Heilam, bakit bigla siyang naging pamilyar? Ano ang sinabi ni Lok Heilam sa kanya? Hindi na makapagtanong pa si Chan Hyuyan kay Angelina. Habang iniisip niya ito, mas lalo siyang nababagabag. Ang tanging magagawa niya ay uminom para maibsan ang kanyang kalungkutan. Habang umiinom siya, mas lalo siyang nalulungkot. Sino man ang makita niya, nakikita niya ang matamis na figura ni Lok Heilam at Angelina na magkasama. Manloloko, hindi ba't sinabi mo na hindi mo gusto ang mga taong tulad ni Angelina? Ang mapait na inumin ngayon ay hiwalayan, walang hangin, walang buwan, at wala ka rin. Si Chan Hyuyan ay nanakit ang puso. Umupo siya sa malamig na hangin na parang estatwa. Bawat paghigop ng mapait na inumin. Ngunit sa sandaling iyon, natagpuan siya ni Lok Heilam at tinanong kung paano niya nalaman ang kanyang schedule at bakit niya sinabi kay Angelina. Dahil lasing, sinumbatan niya siya, may girlfriend ka na, pero nagpapanggap ka pa ring inosente. Sa tingin ko, baliw ka. Teka, ikaw ba ang bago o ang dati? Ngayon ba ay 2021 o 2022? Walang naintindihan si Lok Heilam, ngunit wala siyang pakialam. Patuloy siyang nagbabala sa kanya, kung magpakita si Angelina sa harap ko, ay dedemanda ko kayong dalawa. Ang dati, mas kaawa-awa pa siya kaysa sa akin. May girlfriend siya, pero hindi niya alam, umalis si Chan Hyuyan dahil sa pag-ibig. Lasing siya at ginising ni Lok Heilam sa sofa. Hinarap niya ang mga pananalita na parang pag-aalala. Sinasabi ko sa iyo, masama ang alak sa utak. Dapat uminom ka ng kaunti. Hindi na maganda ang utak mo. Mahinang sinabi ni Chan Hyuyan na, hindi ko gusto, nang magkonekta ang oras at espasyo. Nakita ni Chan Hyuyan na nakikipag-date si Roy Fakeray sa kanya. Si Heman ay natulala at walang kaalam-alam sa nangyayari. Bakit ako nakikipag-date sa kanya? Sadyang pumunta siya sa kumpanya ngayon para magpasalamat sa akin at gusto pa nga niyang bigyan ako ng regalo. Hindi ba't mag-on kayo? Sinabi ko sa iyo na guluhin mo siya para malihis ang atensyon niya. Hindi ko sinabing seryosohin mo ang pag-ibig sa kanya. Si Heman ay tumawa at umiyak, nagdududa kung may utak ba si Lok Heilam o wala. Kahit magmahal ka pa, hindi si Chan Hyuyan ang mamahalin mo. Nang gabing iyon, nagbigay siya ng ebidensya ng pandaraya ni Chan Hyuyan sa pag-ibig. Humiling na lumayo siya kay Marcus Morris. Kung hindi, ibibigay niya ang ebidensya sa media at sa pulisya. Pagkatapos nito, magiging mahirap na para sa kanya na mambiktima ng isa pang milyonaryo. Hindi mo ibibigay ang sarili mo. Siyempre, hindi ko ibibigay ang sarili ko. Bukod pa rito, matagal ko nang sinabi sa iyo na hindi si Chan Hyuyan ang tipo ko. Agad na nabuhay si Lok Heilam at hindi mapigilan ang ngiti sa kanyang mukha. Para ipagdiwang ang tagumpay, sa yugto ng muling pagsusulat ng nakaraan, inimbitahan ni Lok Heilam si Heman na kumain ng matamis. Ngunit naisip ni Heman na masyado siyang maaga sa pagdiriwang. Si Marcus Morris ang nagtaksil. Kahit walang Chan Hyuyan, maaari pa ring magkaroon ng Cheong Chikyong o boss malubos na sumang-ayon si Lok Heilam sa pananaw na ito. Kinaumagahan, dinalhan niya ang kanyang matalik na kaibigan
kaibigan na si Marcus Morris ng isang tumpok ng mga libro ng gabay sa pagpapabuti ng kaligayahan sa kasal. Para hindi na maghintay ng kotse, inis na inis si Heman na paulit-ulit na tinanong si Loch Heilam kung saan niya nakuha ang personal na impormasyon niya. Hindi niya alam kung paano sumagot kaya nagpasya siyang harangan siya. Gusto siyang ihatid ni Marcus Morris. Alam ni Loch Heilam na may dadaluhang party ang matalik niyang kaibigan. Para protektahan ang kasal ng playboy na ito at ni Kouyuet Miiloy, sinamahan niya si Marcus Morris. Tinulungan niya itong harangin ang maraming babae sa party. Ngunit ang ginawa niya ay nagdulot din ng gulo para sa kanya. Inakusahan siya ng masasamang media bilang isang third party na sumisira sa kasal ng iba. Para matulungan si Loch Heilam, inirekomenda ni Heman sa kanya ang isang relaxing spa. Mayroon ding diskwento sa iba pang serbisyo. Lihim na tuwang-tuwa si Loch Heilam. Ang pakiramdam na inaalagaan ay talagang napakasarap. Kahit sa panaginip ay napapangiti ka. Tinanong niya ang kanyang matalik na kaibigan na si Man Esetong kung bakit madalas siyang managinip ng taong kinaiinisan niya. Congrats! May gusto ka na. Nasa unang yugto ka ngayon, ginagamit ang pagkamuhi para itago ang damdamin. Ito ay isang bagay na naiintindihan din ng mga bata. Naalala ni Loch Heilam ang lahat ng bagay at sa wakas ay naunawaan ang kanyang sarili. Nang kumalat ang chismis na third party si Loch Heilam, itinuro ni Heman ang sanhi. Ang artikulo ay tungkol kay Kouyuet Miiloy. Ang pagtataksil ni Marcus Morris, iyon ang pinakamahalagang punto. Pinuntahan ni Heman si Kouyuet Miiloy. Gusto niyang malaman kung sino ang kinalaban niya kamakailan. Nagkataon na nakita niyang nandoon din si Loch Heilam. Sunod-sunod na tanong ang ginawa niya, ngunit hindi niya alam kung paano sumagot. Agad na tumakas si Loch Heilam. Kung may biglang nag-block sa kanya sa WeChat, anong gagawin niya? Siyempre magkukunwari siyang hindi niya alam. Galit si Attorney Heman dahil sa paglantad ng kanyang personal na impormasyon, kaya paulit-ulit siyang nagtanong tungkol sa pinagmulan ng impormasyon. Mahirap para kay Loch Heilam na magpaliwanag at sinubukan niyang palitan ang usapan, ngunit hindi ito epektibo sa isang abogado. Sige, uwi ako at idedemanda kita. Dahil lang sa maliit na bagay na ito, gusto mo akong idemanda? Sa gitna ng kanilang pagtatalo, nakatanggap si Heman ang tawag mula sa kanyang assistant. Mayroong kliyente na dumating para pag-usapan ang isang kaso. Hindi pa ako makakauwi. Dalhin mo muna sila sa relaxation room. Nang marinig ito, nagulat si Loch Heilam. Akala niya ay inirekomenda lang ni Heman ang relaxation room kagabi. Dahil nag-aalala siya sa akin, ngunit lumabas na inirekomenda niya pala ito sa lahat. Sinira niya ang sarili niyang pag-asa. Nawala ang pangarap. Galit na umalis si Loch Heilam at tuluyan ang binaliwala si Heman at kung ay dedemanda ba siya nito o hindi. Malinaw na ang lahat. Heman, naunawaan na kita. Sa sobrang galit, nagpasya siyang huwag na makipag-usap pa kay Heman. Sa halip, gumamit siya ng sulat, ngunit sa huli ay hindi rin niya napigilan ang magtanong. Tanungin ko nga, ilang tao na ang inirekomenda mo sa relaxation room na iyon? Jitse, hindi ko maalala ang eksakto, ngunit maganda ang mga feedback. Agad na binigyan ni Loch Heilam si Heman ng mababang marka at pinalayas siya. Kinaumagahan, tuluyan ng nalito si Heman. Hindi maintindihan kung bakit galit si Loch Heilam. Mas mahirap siyang intindihin kaysa sa pinakamahihirap kong kliyente. Ang mahalaga ngayon ay hindi kung bakit siya galit, kundi kung bakit mahalaga sa akin kung galit siya. Sa sandaling iyon, tumawag si Nga Isom para sabihin na baka naghahanda si Marcus Morris na tumakas. Nagmaneho silang dalawa para habulin siya at harangin, ngunit nalaman nila na isa lang itong hindi pagkakaunawaan. Maling akala lang ang pagtataksil ni Marcus Morris. May kinalaman pala ito kay Nga Isom. Nang bumalik si Loch Heilam sa 2021 para hanapin si Chan Hoyan, hindi sinasadyang nakita niya si Nga Isom na lihim na nakikipag-usap kay Chan Hoyan. Mukhang napakalapit nila sa isa't isa. Hanggang gabi, galit pa rin si Loch Heilam. Kaya ayaw niyang makita si Heman, kaya umalis siya sa apartment ng mas maaga. Hindi niya inaasahang makikita si Heman sa ibaba, na dumating para tanungin ang tungkol sa pinagmula ng pagtagas ng impormasyon. Tingnan mo, hindi ba si Loch Heilam iyan? Ano bang parang? Siya nga, ang kakaiba ay narinig ang kanilang mga boses ng lalaki sa itaas. Tumitingin sa bintana, nakita niya ang isang di kapanipaniwalang eksena. Hindi ba't kotse ko iyan? Para makatakas kay Heman, nagtago si Loch Heilam 2021 sa coffee shop ng kanyang matalik na kaibigan, ngunit natagpuan pa rin siya. Nahaharap sa patuloy na pangulit, napilitan siyang sabihin ang katotohanan. Sino ang lihim na kumuha ng personal na impormasyon ko? Kumuyom ang kamao ni Heman. Pinaghihinalaan niyang inutusan si Loch Heilam ni George Spencer, isang partner sa law firm, para sadyang ibunyag ang kanyang schedule. Tinanggihan ito ni Loch Heilam, paulit-ulit na sinasabing hindi niya kilala si George Spencer. Naghiwalay silang dalawa ng may hindi pagkakaunawaan. Kasabay nito, sa pamamagitan ng kanyang pagmamasid, natuklasan ni Heman ang higit pang kakaibang bagay tungkol sa maliit na bahay. Ang likod na pinto ay patungo sa 2021 at ang harapan ay patungo sa 2022. Ibig sabihin, kung gusto niya, makakabalik siya sa nakaraan at magbago ng ilang bagay. Kinabukasan, gabi na at hindi pa umuwi si Loch Heilam. Nang makita ang mensahe na iniwan niya sa board, nagpasya si Heman na pumunta sa 2021 para makita siya at tanungin ang tungkol sa sitwasyon, batay sa larawang kakapost lang ni Loch Heilam. Natagpuan ni Heman ang lugar ng kanyang interview. Kaya pala ganyan ang hitsura niya
kapag nagtatrabaho. Pagkatapos ng interview, nagkita silang dalawa. Akala ni Lokheilam na si Heman 2021 ang nasa harapan niya, kaya nagpakita siya ng pagkayamot. Ano bang gusto mong gawin? Hindi ka ba nagkakamali sa pagkakilala mo sa akin sa taong iyon, sa iyong nemesis? Kulang sa oras, hindi na nagpaliwanag pa si Heman tungkol sa kanyang pagkatao. Sa halip ay diretsong tinanong niya si Lokheilam kung nagkita ba si Nga-isom at Chan Hoyan kahapon. Matapos mangako na hindi na siya guguluhin, sinabi ni Lokheilam na nakita nga niya sila, ngunit hindi niya narinig ang kanilang pinag-uusapan. Dapat mong tuparin ang iyong pangako. Huwag mo na akong hanapin pa, narinig mo ba? Nang marinig ang mga salitang ito, si Heman ay kalmadong tumingin sa kanyang relo at pagkatapos ay iniwan ang linyang hahanapin mo rin ako. Pagkatapos ay ngumiti at nawala, iniwan si Lokheilam na nag-iisa at naguguluhan sa hangin. Lumipas ang isa pang araw. Hinanap ni Lokheilam ang lihim sa bahay kung paano bumalik sa nakaraan si Heman, ngunit wala siyang nakita. Nang mag-cruise ang espasyo at oras, nakakita siya ng isang kahon ng snail noodles na binili ni Heman para sa kanya. Hindi niya mapigilan ang kaunting tuwa. Ayaw mong kumain ako ng snail noodles? At kung ayaw ko, hindi ka nakakain pa? Bakit ka nagagalit sa akin? Hindi mo na ako kinakausap at nagsusulat ka pa. Iginya ni Heman si Lokheilam sa likod na pinto at sinabi, ito ang espasyo at oras niya. Ang mahiwagang pangyayari ay lubos na ikinagulat at ikinatuwa ni Lokheilam. Sa ganoong paraan, maaari silang magtulungan sa pag-imbestiga sa mga kahina-hinalang punto tungkol kay Nga-isom at Chan Hoyan. Ang kumpanya ng teknolohiya na Lamlove ay may illegal na alitan sa empleyadong si Roy Thackeray dahil sa isang produkto ng pananaliksik. Dahil sa butterfly effect, tinanggap ni Heman ang kaso para maging abogado ng kumpanya. In-interview ni Lokheilam si Roy Thackeray at nakuha ang chatlog niya at ni Director Wang ng Lamlove Technology. Sa gabi, pareho silang napag-usapan ang bagay na ito at nakita na may mga kahina-hinalang punto. Ang sagot ni Director Wang ay puno ng mga bitag na para bang sadyang nag-iwan siya ng ebidensya na pabor sa Lamlove Technology at ginawa ito ng mailayunin upang maiwasan ang pagtataksil ni George Spencer. Muli, sinabi ni Heman kay Lokheilam na imbitahin ang kanyang sarili mula sa 4 na buwan ang nakakaraan. Nagpasya siyang harapin ang kanyang sarili sa nakaraan. Maghanda ka mamaya. Maghanda para saan? Para makita mo ang sarili mo 4 na buwan mula ngayon. Habang pinapanood ang paggalaw ng orasan, sabik na sabik si Lokheilam sa mga mangyayari. Naniniwala siya na sa oras na iyon, ang mayabang na lalaking ito ay tiyak na magugulat at malilito. Ang pag-iisip pa lang sa eksenang iyon ay nakakatuwa na. Nagbilang siya ng pabalik ng may pag-asa. 3, 2, 1. Welcome to the world of intersection. So, anong nangyari? Gulat na gulat si Lokheilam na puno ng pagkalito. Hindi niya alam kung anong nangyari. Hindi nag-cruise ang espasyo at oras. Balisang-balisa siyang tumakbo sa buong silid, hinahanap ang bakas ng intersection. Inakala ni Heman na niloloko siya ni Lokheilam at hindi rin alam ni Lokheilam kung paano magpaliwanag. Kailangan niyang magtiyaga para lang may alis siya. Pagkatapos, nagmamadali siyang nag-online para alamin ang dahilan ng kabiguan at ganoon din ang ginawa ni Heman. Sa huli, pareho silang dumating sa konklusyon na hindi maaaring magkasama ang dalawang bersyon ng kanilang sarili, kaya nabigo sila. Ngayon ay nagsimula na silang mag-alala na baka hindi na sila muling magkita. Ang damdamin sa kanilang mga puso ay naging matinding pananabik. Makikita ko pa ba siya kung alam kong ganito kahirap ang espasyo at oras? Hindi na sana ako naglihim ng nararamdaman. Dapat pala ay diretsa ko na lang siyang yakap at sinabing, gusto na kita, ano man ang mangyari. Huwag ka nang lumaban. Gusto mo ba talaga siya? Nagsisisi lang ako dahil baka hindi na ako makakita ng babaeng ganoon ka-energetic. Napansin ni Roy Thackeray ang pag-aatubili ng abogadong ito at pinayuhan siya na kung miss na niya ito, puntahan na niya. Ngunit sinabi ni Heman, gusto ko siya 4 na buwan na ang nakakaraan. Sa kabila nito, pinag-isipan niya pa rin itong mabuti at sa huli ay nagpasya siyang puntahan si Lokheilam sa kasalukuyang panahon. Hello, pumasok po ba si Lokheilam ngayon? Lokheilam, ang ibig mo bang sabihin ay ang girlfriend ni George Spencer? Nandyan siya, tanungin mo na lang siya. Ang hindi malinaw na sagot ni George Spencer ay nagpawalang saysay sa pagbisita niya. Nang gabing iyon, nagmamadaling umuwi si Lokheilam. Ngunit nalampasan pa rin nila ang oras. Ang isang araw na hindi pagkikita ay parang 3 taon na. Labis siyang nagsisisi, ngunit naalaala niya na ang likod na pinto ay patungo pa rin sa 2021, kaya masaya siyang tumakbo doon. Si Heman, na hindi nakita si Lokheilam sa bahay, ay dumaan din sa likod na pinto patungo sa 2021. Sa wakas, nagkita sila sa ibaba. Hindi na napigilan ni Lokheilam ang magtanong, ano ba talaga ang ibig mong sabihin sa akin? Gusto mo ba ako? Ngunit ayaw magsalita ni Heman. Sumagot lang siya sa pamamagitan ng kanyang kilos. Ang biglaang kilos ay ikinagulat ni Lokheilam. Sa reflex, ibinato niya si Heman sa kanyang balikat na naging dahilan ng pananakit ng likod nito. Binigyan ni George Spencer si Lokheilam ng listahan ng mga nangutang mula sa ahensya ng koleksyon upang subaybayan at i-report niya. Hindi inaasahan, nakita ni Lokheilam ang pangalan ni Nga-isom doon. Agad niyang ipinaalam ito kay Heman. Nang gabing iyon, sinundan nilang dalawa si Nga-isom at narinig na nakikipagnegosasyon siya sa ahensya ng koleksyon. Sinasabing mayroon na siyang paraan para mabayaran ang malaking utang niya sa sugal sa pamamagitan ng pag-update ng kanyang alaala. Nalaman din ni Heman ang tungkol dito.
Nag-aalala para sa kaligtasan ni Lok Heilam, nagmamadali siyang pumunta sa 2021, ngunit sa sandaling magtatagpo na ang dalawang bersyon ng kanilang sarili. Nawala si Heman at bumalik sa sarili niyang espasyo at oras. Matapos umalis ang mga tao mula sa ahensya ng koleksyon, lumabas si Heman at kinwestiyon si Nga Isom. Kailan ka nagsimulang magsugal? Gaano karami ang utang mo? Ayaw ni Nga Isom na madamay ang kanyang mga kaibigan, kaya paulit-ulit siyang nagsasabi na kaya niyang lutasin ang problema. Pagkatapos ng 3 beses na pagtatanong, sa wakas ay sinabi niya ang eksaktong halaga. Mahigit 2 milyon, okay na ba yan? Kinuha ni Heman ang lahat ng kanyang ipon at ipinahiram kay Nga Isom at pinasulat siya ng Z. Noong 2022, tinawag si Nga Isom. Ang abogado ni Marcus Morris ay nagpakita ng bagong ebidensya na nagpapatunay na may utang siyang mahigit 8 milyon at nagkaroon ng alitan kay Koiwet Miiloy. Nagsimulang maghinala sa kanya si Heman. Ipinaliwanag ni Nga Isom na nakipag-ugnayan siya kay Chan Hoyan para bigyan ito ng babala na huwag nang guluhin pa si Marcus Morris. Pagsapit ng gabi, kinumpirma ng dalawa na ang kanilang dalawang bersyon mula sa dalawang magkaibang timeline ay hindi maaaring magkita kung hindi ay guguho ang espasyo at oras. Kaya't nagpasya si Heman na hindi dapat malaman ng kanyang sarili, 4 na buwan na ang nakakaraan ang tungkol dito. Dahil sa kanyang pagkatao, tiyak na hahanapin niya ang paraan para patunayan ito. Ang oras na magkasama tayo araw-araw ay napakaikli na, 46 minuto lang. Hindi na natin dapat hayaan siyang guluhin pa tayo. Matapos malaman ang impormasyon, paulit-ulit na ipinahihiwatig ni Lok Heilam, may gusto ka bang sabihin o may espesyal bang nangyari? Natulala si Heman, hindi niya maintindihan ang sinasabi niya. Ano ba talaga ang nangyari? Huwag ka nang magpanggap na tanga. Kamakalawa, bigla mo akong niyakap. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Ang isa ay ayaw magsalita, ang isa ay patuloy na nagtatanong. Naghiwalay ang dalawa ng may hindi pagkakaunawaan. Nag-iwan si Heman ng isang mensahe, nakikipagkita kay Lok Heilam sa beauty salon at sinabi sa kanyang magbihis ng maganda. Iniabot niya na sa wakas ay naintindihan na ng hangal na lalaking ito. Agad na sumigla si Lok Heilam at napuno ang kanyang puso ng saya. Sinimulan niya ang kanyang proseso ng pagpapaganda. Nang magpakita siya sa harap ni Heman, ibang-iba ang hitsura niya sa kanyang karaniwang ponytail. Nagulat si Heman, hindi mo ako nakikilala? Mukha ba akong kakaiba? Karaniwan, bibigyan siya ni Heman ng positibong sagot, ngunit hindi, sinabi niyang maayos lang siya tulad ng dati. Siya at si Roy Thakeray ay natuklasan sa araw na maaaring nagtatago si Chan Hoyan sa institute. Lihim na naisip niya, nakakahiya, para sa mga babaeng bisita lang ang lugar na ito. Hindi sila makapasok para hanapin siya, kaya kinailangan ni Heman na humingi ng tulong kay Lok Heilam. Napag-alamang hindi sila nagde-date at walang pagtatapat ng pag-ibig. Si Chan Kalam ay parang lobong inilabas ang hangin at malungkot na pumasok para maghanap ng tao. Si Assistant Chu Dat Kwan ay natawa ng bahagya at diretsong tinanong ang pangunahing punto. Nagtapat ka na ba ng pag-ibig? Paano mo sinabi sa kanya? Sinabi ko na ako ang mananagot. Kuya, tinatawag mo bang pagtatapat ng pag-ibig iyon? Sa gabay ng assistant, ang kahoy na ulo sa wakas ay natauhan at napagtanto ang tunay na dahilan kung bakit si Chan Kalam ay nagagalit ng walang dahilan sa maraming beses at natagpuan din ni Chan Kalam si Ching sa spa. Ngunit dahil sa maikling oras na nag-intersect sila, hindi siya nagkaroon ng oras na sabihin kay Lok Heilam. Maaari lamang siyang magpadala ng impormasyon kay Lok Heilam upang malaman ni Lok Heilam sa pamamagitan ng hindi direktang pag-update ng memorya. Naisip ni Lok Heilam ang isang paraan upang ilabas si Ching. May isang nagsabi na isang ginoo ang hindi sinasadyang bumangga sa kotse ni Miss Chan Kian at inimbitahan siya ni Miss Chan Jaya na lutasin ang bunga ni Ching. Si Ching ay talagang lumitaw at hinarang ni Lok Heilam at napilitang aminin na si Nga Isom dahil sa pagbabayad ng utang. Ay ginamit ang pera upang hikayatin siyang saktan si Roy Thakeray at sirain ang kasal niya sa kanyang kapatid na si Angelina. Sa ganitong paraan, si Angelina ay makakakuha ng malaking bahagi ng ari-arian. Sa panahon ng paglilitis, hindi sinasadyang nalaman ng kapatid ang katotohanan, kaya binago niya ang kanyang testimonya sa korte. Ngunit dahil sa kapatiran, nagtiis siya at ayaw sabihin ang katotohanan at dahil dito, siya ay nagkaroon ng depresyon. Tinanggihan ni Nga Isom ito at sinabing nagsisinungaling si Ching at pagkatapos ay tumawag upang makipagkita kay Ching. Tinuloy niyang linlangin si Ching upang pumunta sa isang liblib na lugar. Napansin ni Ching ang isang abnormalidad sa kotse at nagmadaling magpadala ng mensahe kay Chu Dat Kwan. Nagpadala sa akin si Ching ng lokasyon. Ang babae ay nilinlang ng lalaki upang pumunta sa isang liblib na lugar. Dumating si Lok Heilam at ang kanyang katulong upang iligtas siya. Nang makarating sila, nakita nila na nandoon na ang mga pulis. Ang babae ay nailigtas at ang salarin ay nahuli. Nalaman nilang matagal ng pinaghihinalaan ng mga pulis na ang pagkamatay ni Angelina ay may kaugnayan kay Nga Isom at patuloy na sinusubaybayan siya. Dapat sabihin na ang pelikulang ito ay napakahusay na na-shoot at hindi nito binabago ang imahe ng pulisya at iniiwasan ang mga tradisyonal na bobo na eksena. Pagkatapos mag-intersect ang oras at espasyo, nakita ni Chan Kalam ang mensahe mula kay Lok Heilam at masayang pumunta sa convenience store. Nag-iwan siya sa amin ng maraming pera. Bawat pagkikita mo sa kanya, kailangan mong magbigay ng isang candy. Si Chan Kalam ay nag-iisip lang tungkol sa pagtatapat ng pag-ibig at umaasang darating si Lok Heilam. Ngunit si Lok Heilam ay kaibigan ni Nga Isom at alam ang nangyari, kaya tumutulong siya sa investigasyon. Kaya hindi siya makapunta. Akala niya, ang sorpresa ay isang pagtatapat ng pag-ibig mula kay Lok Heilam. Ngunit hindi niya inaasahan na ito ay isang kandila. Si Nga Isom ay mahirap at ang tanging kabuhayan niya ay ang pagiging manager ng kanyang kapatid na babae. Ngunit ang kanyang kapatid na babae ay magpapakasal at aalis sa showbiz, kaya hiningi niya sa boyfriend ng kapatid na babae na pumirma sa isang prenuptial agreement na nagsasaad na kung magluloko siya, ang lahat ng ari-arian ay
pupunta kay Angelina upang bayaran ang utang. Siya ang gumawa ng kwento. Si Roy Thakeray ay nakipag-ugnayan kay Ching, ngunit ang mga mensahe sa pagitan ni Nga-isum at Ching ay natuklasan ni Angelina. Sa ganoong paraan, nalaman niya ang katotohanan. Pagkatapos, nagkaroon ng argumento ang dalawa. Hindi sinasadyang itinulak ni Nga-isum ang kanyang kapatid na babae mula sa balkonahe. Sa wakas, ang katotohanan ay nahayag. Ngunit kahit na si Nga-isum ay nakatanggap ng nararapat na parusa, hindi pa rin natin maililigtas si Angelina. Si Loch Heilam ay naglakbay sa 2021 kasama si Chan Kalam upang bisitahin ang Angelina ng time-space na ito upang iligtas siya. Nagpa siya si Chan Kalam na subaybayan si Nga-isum. Kapag mayroon na siyang ebidensya, bibigyan niya siya ng libreng tirahan at pagkain bilang regalo ng kaibigan. Nang umalis sila, sa wakas ay narinig ni Chan Kalam ang pagtatapat ng pag-ibig. Chan Kalam, mahal kita, inalikan kita hindi dahil sa pagkawalang ingat, kundi dahil talagang gusto kita. Akala ko ay hindi ko na maririnig ang iyong pagtatapat ng pag-ibig. Bagamat walang ingranding eksena, isang maliit na, mainit na lollipop ang nagbigay kasiyahan kay Chan Kalam. Nakita niya na malapit nang matapos ang pag-iinteres ng oras at maghihiwalay na sila sa isang minuto na lang. Ang pag-uusap ay sayang lang ng oras. Dahil magkaiba sila ng time-space, magkasama lang sila ng 46 minuto bawat araw. Iba tayo sa iba, kaya bawat minuto at segundo na magkasama tayo ay mahalaga at mas mahalaga pa. Sa araw na iyon, si Chan Kalam ay hindi nakabalik sa oras para sa kanyang interview. Pagkatapos mag-intersect ang oras at espasyo, nakita ni Loch Heilam ang mensahe na iniwan niya. Ayaw nilang mag-aksaya ng oras, kaya nagpunta sila sa 2021. Si George Spencer ay may nararamdaman kay Chan Kalam at nais na maging mas malapit sa kanya. Maaari mo akong tawagin sa aking pangalan. Ayaw kong maging guro mo. Oh, guro kita palagi. Nang mataktikang tumanggi at umalis si Chan Kalam, nakasalubong niya si Loch Heilam na naghahanap sa kanya. Nagkasundo ang dalawa na magkita tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes sa kanya at tuwing Martes, Huwebes at Sabado sa kanya. Bawat gabi, gagawin nila ang isang bagay na gusto nilang gawin. Umulan ng malakas at bumili si Loch Heilam ng payong. Sinabi ni Chan Kalam sa kanya na nilinaw na niya kay George Spencer. Ang lahat ay nagbago. Ang Chan Kalam sa hinaharap ay hindi maaaring maging girlfriend ni George Spencer. Marahil ay paggising niya bukas ng umaga, si Loch Heilam. Makikita ni Loch Heilam na ang bagong Chan Kalam ay nagdala ng almusal at kumatok sa pintuan. Kinabukasan, binuksan niya ang kanyang mga mata na puno ng pag-asa, ngunit iba ang kumatok sa pintuan. Kailangan ng bayaran ang upa para sa apartment na ito. Noong 2021, nagbukas ang korte para sa kaso ni Lam Yu. Pinabilis ni Loch Heilam ang pag-aayos sa pagitan ng Lam Yu Group at Fanka. Maaga niyang napagtanto na ang kasaysayan ng chat ay isang malaking bitag at nagsimulang maging maingat kay Sun Tak-fyu, ang kasosyo ng law firm. Nakatanggap siya ng isang tawag sa telepono ng pagbati mula kay George Spencer na nagsasabing nakita niya siyang kasama si Chan Kalam na lubos na nagpagulo sa kanya. Sinabi niya na nagde-date kami ni Chan Kalam ng palihim. Pagkatapos ay dumating din si Nga-isum na nagsalita tungkol sa kanilang pagpupulong noong isang araw na lalo pang nagpatingin sa kanya na kakaiba. Kaya, maingat siyang nagtanong at nakakuha ng maraming impormasyon na hindi niya alam. Talaga bang mayroon pang ibang ako sa mundo na ito? Pagkatapos mag-intersect ang space, sinabi ni Loch Heilam kay Chan Kalam na nakilala niya si Nga-isum gayon at nakatuklas ng isang pagkakataon upang baguhin ang kapalaran ni Angelina. Noong Disyembre ng nakaraang taon, pumunta si Nga-isum sa isang kasino sa labas ng bayan at nawalan ng lahat ng pera na hiniram niya mula kay Loch Heilam. Kung nagulat sila sa pulisya sa panahong iyon, maaari siyang mahuli at ang mga sumunod na pangyayari ay hindi mangyayari. Masaya ang dalawa tungkol dito at nagpa siya na kumain ng noodles ayon sa plano. Ngunit sa oras na ito, dumating si Loch Heilam at sinira ang kanilang plano. Nagtanong siya, mayroon ba talagang ibang ako sa mundo? Tinanggihan ito ni Chan Kalam. Kinabukasan, muling nakipagkita si Loch Heilam kay Chan Kalam at nagbigay ng ebidensya, isang grupong larawan ni Loch Heilam at Chan Kalam. Pinadala ito sa akin ni Angelina. Marami pa. Sa harap ng pagiging mapilit ni Loch Heilam, hindi na kaya ni Chan Kalam. Alam ni Loch Heilam kung sino siya. Hindi siya sumusuko hanggat hindi niya nakakamit ang kanyang layunin. Kaya, sinabi niya kay Chan Kalam na ikwento ang tungkol sa pagliligtas sa kanya para malaman niya na mayroong isa pang siya sa mundo, ang kanyang sarili sa hinaharap. Inisip ng dalawa kung ano ang magiging reaksyon ni Loch Heilam kapag nalaman niyang nakikipag-date siya sa Chan Kalam sa hinaharap. Nakikipag-date sa iyo? Napakababaw ba ng paningin ko? Hahaha, magugustuhan ko ba ang isang tulad mo? Hindi, wag ka nang tumawa. Siya pa rin naman ako, 4 na buwan na ang nakalipas. Pagkatapos ng kasiyahan, nalungkot si Chan Kalam. Natagpuan ni Loch Heilam ang kanyang nakaraan, paano naman ang kanyang hinaharap? 2 araw na ang lumipas, bakit hindi pa niya nahahanap si Loch Heilam? Dapat ay nasynchronize na rin ang kanyang mga alaala. Para maibsan ang pagiging mausisa ni Chan Kalam, tumakbo si Loch Heilam sa opisina ng pahayagan kung saan nagtatrabaho si Kalam. Sinabi sa kanya ng editor-in-chief na si Chan Kalam ay naaksidente 1 buwan na ang nakakaraan at nasa ospital pa rin, comatose. Sa panahong ito,
si George Spencer ang pangunahing nag-aalaga sa kanya. Si Loch Helam ay nalilito. Nagmadali siyang pumunta sa ospital. Si Kalam, hindi siya makarinig ng kahit ano ngayon. Loch Helam, mahigit isang buwan na siyang nasa ospital. Saan ka nagpunta? Siya ang girlfriend mo. Hinawakan ni Loch Helam ang kamay ng kasalukuyang Chan Kalam at hindi siya makapagsalita. Sinabi ni George Spencer na kasalanan niya ang lahat. Sa araw na iyon, sinabi niya kay Kalam na mag-interview at ang lugar ay napakaliblib, walang kahit tihi. Ang taong bumangga sa kanya ay hindi pa rin nahuhuli. Noong 2021, muling nakipagkita si Loch Helam kay Chan Kalam at pinag-usapan ang tungkol sa pag-iinteres ng space-time at sinabing ang dalawang tao sa dalawang espasyo ay hindi maaaring magkita. Kung hindi ay magiging sanhi ito ng pagbagsak. Nang makumpirma niya na ang kanyang sarili sa hinaharap ay nakikipag-date kay Chan Kalam. Kinayamutan ni Loch Helam, napakababaw ba ng paningin ko? Walang imahe, paano ko magugustuhan ang isang tulad mo? Tama, ganoon nga ang uri. Masayang tumawa si Chan Kalam. Samantala, natagpuan ni Loch Helam, 2022, ang lugar kung saan na-aksidente si Chan Kalam. Naalala niya ang huli niyang pagpunta doon, isang eksena na kanyang binaliwala. Nagkaroon siya ng malalim na pagsisisi. Iyon ay si Kalam. Si Kalam, bumisita si Loch Helam kay Nga Isom, na nagsabing dahil sa kanilang matagal ng pagkakaibigan, susubukan niyang ipagtanggol siya at ipinaalam sa kanya na si Kalam ay nasa koma pa rin. Si Nga Isom ay nalungkot at nagsisi na siya ang sumira kay Kalam. Sa araw na iyon, siya at si Angelina ay nagmamaneho pa uwi at nag-away sa daan. Hindi sinasadyang naramdaman niya na may nabangga silang isang bagay. Ngunit nang bumaba siya upang suriin, wala siyang nakita. Kinabukasan, nang panoorin niya ang balita, nalaman niyang si Kalam iyon. Paulit-ulit na pinayuhan ni Angelina siyang sumuko, ngunit lagi siyang naghahanap ng mga dahilan upang ipagpaliban ito hanggang sa huli. Dahil din sa pangyayaring ito, hindi sinasadyang nahulog si Angelina mula sa gusali. Nalaman ni Loch Helam ang katotohanan at nanginginig siya sa buong katawan. Sinabi ni Nga Isom na huwag siyang ipagtanggol. Mas mainam na mawala na lang ang isang tulad ko. Noong 2021, binigyan ni Loch Helam si Chan Kalam ng isang cellphone upang makipag-ugnayan sa hinaharap. Ang larawan ay inilipat sa oras ng kanilang pagkikita. Masiglang tinanong ni Chan Kalam si Loch Helam kung nakilala na niya ang Chan Kalam sa espasyo na ito. Sumagot siya na hindi pa at nagsinungaling na si Chan Kalam ay ipinadala upang maging isang reporter sa Africa. Nagpasya siyang pigilan ang aksidente. Nag-alala siya na kung malaman ito ni Chan Kalam, matatakot siya at mawawala ng pag-asa. Pagkatapos, pinag-usapan niya ang tungkol sa origami crane. Ang origami crane ay inilagay dito. Hindi ka ba nagtataka? Ano ang kakaiba dito? Inilalagay ko naman ito dito palagi. Pareho silang nag-isip at naramdaman na ang lihim ng paghahalo ng oras ay nasa iisang silid, sa iisang posisyon ng iisang origami crane. Ibinigay ni Chan Kalam ang telepono kay Loch Helam upang siya mismo ang magdesisyon kung makikipag-ugnayan siya sa lumang Loch Helam. Naglaro silang dalawa ng karera. Ito ang kanilang pangako sa isa't isa, na bawat araw ay gagawa sila ng isang bagay na gusto nila. Kinabukasan, nang magtanong si Chan Kalam tungkol sa dayuhang reporter, nalaman niya na ang kumpanya ay nagbawas ng operasyon at walang internasyonal na assignment sa loob ng 2 taon. Nalito si Chan Kalam at nagduda sa sinabi ni Loch Helam. Sa gabing iyon, muli niyang tinanong ang tungkol sa internasyonal na assignment at sinabi kay Loch Helam ang sinabi ng editor-in-chief. Nagpanik ng kaunti si Loch Helam at gumawa siya ng alibi gamit ang butterfly effect. Ang kanyang reaksyon ay lalo pang nagpaduda kay Chan Kalam. Kaya, nilayuan ni Chan Kalam si Loch Helam at nagpasya siyang pumunta sa kumpanya sa 2022 ng mag-isa. Hindi niya inaasahan na makikilala niya ang kapitbahay sa ibaba. Babae, ikaw ba ay isang tao o isang multo? Nanginginig si Chan Kalam sa mga salita ng kapitbahay. Nalaman niya na naaksidente siya sa kotse at nalito siya at nanatili roon na nakatiti. Sa tamang oras na iyon, natapos ang pag-interes ng oras at espasyo at naglaho si Chan Kalam kasama ang hangin. Ang babae ay nawala sa harap ng matandang babae na nagdulot ng gulat sa kanya at siya ay nawala ng malay. Kinabukasan, pagkatapos mag-intersect ang oras at espasyo, nakita ni Loch Helam na si Chan Kalam ay bumili ng maraming bagong damit at nagbago rin ang kanyang imahe. Si Loch Helam ay nag-alala sa buong araw at nagmadaling yakapin si Chan Kalam at tinanong kung saan siya nagpunta kagabi. Iniiwasan ni Chan Kalam ang tanong. Sa halip, sinabi niyang magsasagawa siya ng isang fashion show at nais niyang subukan ang bawat bagong damit. Iniling din niya kay Loch Helam na tandaan ang kanyang kagandahan. Si Loch Helam ay nalito at naramdaman na hindi normal ang kanyang pag-ugali. Sinabi ni Kalam na nais niyang gawin ang isang bagay na matagal na niyang inaasam, ang mag-skate. Noong bata pa siya, dahil sa takot ng kanyang ama na mahulog siya, wala siyang pagkakataon na subukan ito. Ngayon, sa wakas ay nagawa niya ito. Hinawakan ni Loch Helam ang kanyang kamay at ginabayan siya sa bawat hakbang. Ang dalawa ay maliwanag na nakangiti sa kaligayahan. Ngunit ang magandang eksena ay hindi nagtagal. Ang matamis na oras ay napakaikli. Ang luha ay bumalik sa 2021. Bawat isa sa kanila ay nasa magkaibang lugar. Ang pakiramdam ng pagkawala ay malinaw sa kanilang mga puso. Naisip ni Chan Kalam na mamamatay siya sa isang aksidente na lalo pang nagdulot sa kanya ng kalungkutan. Dumating na naman ang gabi ng pag-iinteres ng oras at espasyo. Dinala ni Kalam si Loch Helam upang bumili ng lottery ticket. Nais niyang makita ang himala mula sa impormasyon sa hinaharap, isang paraan upang ligtas na bayaran ang lahat ng utang at iligtas si Angelina. Bumili
ng bahay para kay Lok Heilam. Nakikinig si Lok Heilam sa pangarap ni Chan Kalam tungkol sa hinaharap. Alam ni Lok Heilam na alam na ni Chan Kalam ang lahat. Naghahanda na siya sa kanyang kamatayan. Siya ay nalulungkot. Sinabi niya kay Kalam na buhay siya. Nasa koma lang siya sa ospital. At kahit gaano pa kahirap ang landas sa hinaharap, hindi siya susuko. Tiwala akong mababago natin ang ating kapalaran. Habang pinapanood nila ang makulay na paputok sa kalangitan, nangako silang babalik sa susunod na taon upang panoorin ito ng magkasama. Ikinuwento ni Chan Kalam ang kanyang pagkabata nang kargahin siya ng kanyang ama sa pagdalo sa isang temple fair na naalala pa rin niya hanggang ngayon. Kaya, nagpa siya si Lok Heilam na tulungan siyang balikan ang sandaling iyon. Humiling siyang gampanan ang papel ng ama ni Chan Kalam ng isang beses. Sinabi niya, talaga nating mababago ang ating kapalaran. Panoorin natin ang mga paputok ng magkasama sa susunod na taon. Sa wakas, si Chan Kalam sa ospital ay nagising. Natuklasan din ni Lok Heilam ng 2021 na mahal niya si Chan Kalam. Wala nang pag-interes ng oras at espasyo. Naniniwala sila na magbabago rin ang kanilang kapalaran at sisimulan nila ang isang bagong masayang buhay. Dito nagtatapos ang pelikula. Para sa ngayon, paalam at magkita-kita sa susunod na mga video. Salamat sa panonood. Bye-bye!